tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking pagbabago sa geopolitika ang naganap noong huling bahagi ng Hulyo 2026 matapos ihinto ng militar ng Estados Unidos ang 14 na magkakasunod na gabi ng mga pag-atake mula sa himpapawid laban sa Iran. Sa kabila ng matitinding banta ng Washington na maglulunsad pa ng mas malaking pag-atake, napilitan itong huminto habang lalo namang pinalawak ng mga kaalyado ng Tehran tulad ng paksyong Houthi sa Yemen ang larangan ng labanan sa pamamagitan ng bagong pagharang sa dagat at mga pag-atake ng misil sa dagat na pula. Noong Hulyo 24, 2026 matapos ang 2 linggong sunod-sunod na pambobomba sa mga estratehikong pasilidad, pansamantalang binawasan ng White House at Pentagon ang operasyon at formal na inanunsyong itinigil muna ang kanilang kampanya. Bagamat sinabi ng Washington na malaki na ang nabawas sa kakayahan ng Iran, agad na lumitaw ang kontradiksyon sa mismong larangan ng digmaan. Noong Hulyo 25, 2026, nagpakawala ang paksyong Houthi ng mga balistikong misil at drone laban sa paggawaan ng pagdadalisay ng langis ng Saudi Aramco sa Jizan na may kapasidad na 400,000 bariles bawat araw. Ang pag-ataking ito ay nagdulot ng malalaking sunog at mga dikaraniwang matinding init na malinaw na nakita sa datos mula sa mga satelit, habang patuloy ding ipinatutupad ng Houthi ang pagharang laban sa mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia at Estados Unidos sa dagat na pula. Ipinaliwanag ng tagapagsalita ng militar ng Iran na si Mohammad Akraminia na ang paghinto ng Iran sa mga ganting pag-atake ay tugon lamang sa pansamantalang paghinto ng Estados Unidos. Gayunpaman, nagbabala siya na mananatiling bukas ang lahat ng frente at lalong lalawak ang geograpikal na saklaw ng digmaan kung magpapatuloy ang Estados Unidos sa pakikipagtulungan sa Israel sa mga pag-atake. Ang anumang tensiyon at gulo sa dagat na pula at Golpo ng Persia ay hindi simpleng usapin sa kabilang dako ng mundo dahil mayroon itong direktang epekto sa pambansang seguridad at ekonomiya ng Pilipinas. Ang dagat na pula at kipot ng Hormuz ang mga pangunahing daanan ng langis at mga produktong petrolyo na pumapasok sa pandaigdigang merkado. Dahil sa mga pag-atake, ang paglihis ng ruta ng mga barkong nagdadala ng krudo mula sa dagat na pula patungong Cape of Good Hope sa Timog Aprika ay nagdaragdag ng 10 hanggang 14 na araw sa biyahe. Ang aberyang ito ay nagpataas sa presyo ng krudong Brent sa 95 hanggang mahigit $100 bawat bariles na agad na naipasa sa lingguhang pagtaas ng presyo ng diesel, gasolina at gaas na nagpapabigat sa bulsa ng bawat pamilyang Pilipino. Bukod sa presyo ng petrolyo at mga bilihin, nakataya rin dito ang buhay ng ating mga kababayan dahil ang Pilipinas ang nagbibigay ng 20% hanggang 25% ng kabuang bilang ng mga mandaragat sa mga barkong pangkalakalan sa buong mundo. Libu-libong manggagawang Pilipino sa ibayong dagat at mga mandaragat ang nakatalaga sa gitnang silangan at nagsisilbi sa mga barkong pangkalakalan na dumaraan sa kipot ng Bab el Mandeb at Dagat na Pula. Dahil sa pagdedeklara sa Dagat na Pula at Bab el Mandeb bilang mataas na panganib na lugar at lugar ng mga operasyong pandigma, ang pang-araw-araw na trabaho ng ating mga Pilipinong mandaragat ay nalalagay sa direktang banta ng mga pag-atake ng misil, pag-atake ng drone at pagkabihag. Direktang ipinakikita ng krisis na ito kung paano nakaaapekto ang gulo sa gitnang silangan, sa pamasahe sa jeep, presyo ng pagkain at kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Sa gitna ng mga kaganapang ito, mahalagang itanong kung bakit napilitan ng isang makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos na magpahinga sa pag-atake sa Iran sa gitna ng matitinding banta nito. Kasabay nito, dapat ding suriin kung paano nagiging pinakamalakas na alas ng Tehran ang paksyong Houthi sa Yemen upang maipit ang pandaigdigang kalakalan at seguridad. Upang maunawaan ang buong sitwasyon, kailangang tingnan ang dalawang pangunahing usaping nagtatakda sa direksyon ng krisis. Una, ang mga suliranin sa panustos at pressure militar na nagpagapos sa kamay ng Estados Unidos at pangalawa, ang kakayahan ng Houthi na lumikha ng matinding aberya sa tulong ng teknolohiya at suporta mula sa Iran. Ang paksyong Houthi na kilala rin bilang Ansar Allah ay dumaan sa mabilis at revolusyonaryong pagbabago sa loob ng huling 3 dekada. Nagsimula sila noong 1994 bilang kabataang mananampalataya, isang pangkat na naglalayong buhayin at pangalagaan ang relihiyon at kulturang Zaidi sa Saada, Yemen.
Noong mga taong 2004 hanggang 2010, lumaban ang grupo sa 6 na serye ng digmaan laban sa pamahalaan ng dating Pangulong Ali Abdullah Saleh gamit lamang ang simpleng pakikidigmang gerilya sa mga kabundukan. Sa kabila ng mga limitasyon sa armas noong una, napanatili ng grupo ang balangkas ng kanilang operasyon at patuloy silang lumakas sa mga kanayunan. Naganap ang malaking pagbabago noong 2014 nang magtagumpay ang Houthi sa pagkuha ng kontrol sa kabiserang Sanaa at pinalayas ang opisyal na pamahalaan ng Yemen. Mula sa dating 30,000 mandirigma noong 2015, umabot na sa humigit kumulang 350,000 armadong puwersa ang Houthi batay sa mga pinakahuling ulat ng UN at ACLED noong 2024 at 2025. Bagamat isang katlo lamang ng kabuuang teritoryo ng Yemen ang formal na hawak ng Houthi, ang lugar na ito ay sumasakop sa 70% hanggang 80% ng kabuuang populasyon ng bansa. Higit na mahalaga sa usaping militar, hawak nila ang mga kritikal na baybayin malapit sa Dagat na Pula na nagbibigay sa kanila ng napakalaking geographical na kapangyarihan upang kontrolin ang mga daanan ng barko. Sa tulong ng teknolohiya at supply mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran, nakakuha ang Houthi ng mga makabago at estratehikong sandata na kayang lampasan ang mga modernong sistema ng depensa sa himpapawid. Ang alyansang ito ay nagbigay sa kanila ng kakayahang maglunsad ng mga tiyakang pag-atake sa malalayong distansiya. Isang halimbawa nito ang paggamit ng balistikong misil na may bilis na hipersoniko na tinatawag na Palestine, dalawang na may inaangking saklaw na 2,150 kilometro at bilis na umaabot sa Mach 16 o 19,755 kilometro bawat oras. Dahil matigas na gatong ang ginagamit ng misil na ito, napakabilis nitong maipwesto at maihanda nang hindi agad natutuklasan ng pagmamanman gamit ang mga satellite ng Estados Unidos. Ang pampasabog na ulo ng Palestine II na nakabatay sa Khaybar Sheka ng Iran ay may kakayahang makapagmaniobra sa napakataas na bilis habang bumababa patungo sa punteriya. Ang ganitong katangian ay nagbibigay sa misil ng kakayahang makaiwas sa mga patong-patong na sistema ng depensa tulad ng Patriot, TH-8AD at Arrow ng Israel. Bukod sa mga balistikong misil, mayroon ding malawak na imbakan ng Houthi ng mga drone na kusang sumasabog sa punteriya tulad ng Samadrong, mga drone pang malayo ang pag-atake, at mga misilang panglayag laban sa barko. Ang mga kagamitang ito ay nakapagpabagsak na ng mga makabagong Amerikanong MQ, 9 Reaper at nakapagpalubog o nakapinsala sa mga barko ng koalisyong Saudi. Ginamit ng Houthi ang kakaibang heograpiya ng Yemen upang maglunsad ng mabisang pagharang sa Dagat na Pula at atakihin ang mahahalagang infrastruktura ng Saudi Arabia. Ang estratehiyang ito ay naglalayong magpataw ng matinding pampolitika at pang-ekonomiyang presyur sa mga kalaban ng Iran. Noong Hulyo 20, 2026, formal na inanunsyo ng Houthi ang pagharang laban sa lahat ng barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia at Estados Unidos. Hindi nagtagal noong Hulyo 23, inatake nila ang dalawang tanker ng langis ng Saudi sa karagatan at sinundan ito ng pag-atake ng misil sa pagawaan ng pagdadalisay ng langis sa Jizan na pagmamayari ng Saudi Aramco noong Hulyo 25. Dahil sa mga aberya at banta sa kipot ng Hormuz, ang Dagat na Pula ang naging pangunahing alternatibong ruta ng Saudi Arabia upang magluwas ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ang sistematikong pag-atake ng Houthi sa Dagat na Pula at sa mga pasilidad ng langis ay direktang nagpaparalisa sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Ang mga pag-atake sa Jizan at sa mga pampasaherong barko ay nagpapakita ng matinding epekto ng pagharang sa dagat sa pandaigdigang ruta ng kalakalan. Ang mga dikaraniwang matinding init na naitala sa Jizan ay patunay na kahit ang mga pinakamahigpit na binabantayang pasilidad ng enerhiya ay nananatiling lantad sa pinsala kapag ginamitan ng mga makabagong balistikong misil. Sa kabilang banda, nahaharap ang militar ng Estados Unidos sa isang malaking krisis sa operasyon at panustos na tinatawag na di pantay na gastos. Ang hindi pagkakapantay sa halaga ng modernong depensa ang nagiging pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan ang Washington na ipagpatuloy ang tuloy-tuloy nitong kampanyang militar sa rehiyon. Gumamit ang Iran at Houthi ng malalaking bugso ng murang mga drone na minsan ang ginagamit sa pag-atake tulad ng Shahed 136 na nagkakahalaga lamang ng 20,000 hanggang 50,000 bawat isa. Layunin ng mga pag-ataking ito na ubusin ang napakamahal at limitadong mga misilang panangga sa himpapawid ng Estados Unidos tulad ng Patriot PAC-3 at THAAD na nagkakalaga ng $1,400 billion hanggang
milyong bawat piraso. Ipinakikita ng ganitong sitwasyon ang matinding problema sa produksyon dahil habang mabilis at murang makagawa ng libu-libong drone ang Iran, ang paggawa naman ng isang misilang panangga ng Estados Unidos ay nangangailangan ng ilang taon bago ito maipalit sa imbakan. Dahil dito, napilitan ang mga commander ng Estados Unidos na magpatupad ng piling pagsalag kung saan pinababayaan na lamang ang ilang pag-atake kapag hindi direktang tatama ang mga ito sa kritikal na pasilidad. Inamin mismo ni Mike Waltz, kinatawan ng Estados Unidos sa nagkakaisang bansa noong Hulyo 26, 2026 na napasok ang Estados Unidos sa isang mahirap na sitwasyon dahil maraming munisyon ang naipadala na sa Ukraine para sa sarili nitong digmaan. Ang pambansang imbakan ng Estados Unidos para sa mga makabagong panangga sa himpapawid ay mabilis na naubos sa loob lamang ng ilang buwan ng operasyon sa gitnang silangan. Ayon sa ulat ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, naubos ng Estados Unidos ang halos 45% hanggang 50% ng kabuuang pambansang imbakan nito ng mga pananggang Patriot at THAAD. Ang mabilis na pagkaubos na ito ay naglagay sa militar ng Estados Unidos sa matinding panganib kung sakaling magkaroon pa ng mas malaking digmaan sa ibang bahagi ng mundo. Sa mahalagang pulong na ginanap sa White House noong Hulyo 24, 2026, direktang nagbabala sina Pangalawang Pangulo J.D. Vance at Tagapangulo ng Pinagsamang Lupon ng mga hepe ng Sandatahang Lakas Dan Cain sa Pangulo. Ipinaabot nila ang seryosong babala tungkol sa nauubos na imbakan ng mga misilang panangga sa himpapawid ng Estados Unidos at ang panganib ng patuloy na paggastos ng napakalaking halaga para lamang pabagsakin ang mga murang drone. Bukod sa problema sa munisyon, ang humigit kumulang 50,000 sundalong Amerikano na nakatalaga sa iba't ibang himpilang militar sa gitnang silangan ay nahaharap sa matinding panganib. Madaling punteryahin ang mga pasilidad na ito ng mga makabago at tumpak na ginagabayang balistikong misil ng Iran at ng mga kaalyado nito. Mula noong huling bahagi ng Pebrero 2026, nakapagtala ang Pentagon ng 18 hanggang 19 na sundalong Amerikano at isang sibilyang kontratista na nasawi sa rehiyon. 10 sundalong namatay sa direktang pag-atake ng Iran sa mga himpilan sa Jordan, Kuwait at Saudi Arabia, kabilang ang 6 na reserbista sa isang himpilan ng panusto sa Kuwait, habang ang iba ay namatay sa mga aksidente sa operasyon. Bukod sa mga nasawi, humigit kumulang 60 tauhan ng militar ng Estados Unidos ang nagtamo ng iba't ibang uri ng sugat, kabilang ang mga pinsalang dulot ng pira-pirasong bakal at trauma sa utak. Kasabay nito, humigit kumulang 200 gusaling militar, kagamitan at mahahalagang instalasyon ng radar tulad ng mga radar na AN/TPY-2 ang nasira o tuluyang nawasak sa mga pag-atake. Inatake ng Iran ang mga estratehikong himpilan ng Estados Unidos tulad ng Wafaq Salti, King Faisal at Prince Hassan sa Jordan gamit ang mas tumpak na mga ginagabayang misil at mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto. Ang malaking problema ay idinisenyo lamang ang karamihan sa mga himpilan ng Estados Unidos sa rehiyon upang protektahan ang mga sundalo laban sa mga simpleng mortar at improbisadong pampasabog at hindi upang kayanin ang malalaking pampasabog na ulo ng mga balistikong misil na ginagabayan ng tumpak. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng malalim na agwat at pagtatalo sa pagitan ng pampulitikang retorika ng White House at ng aktual na kakayahang militar na kinakaharap ng Pentagon. Nagbanta si Pangulo Donald Trump ng Estados Unidos ng mas malaking pag-atake laban sa Tehran dahil hindi pa umano sapat ang sakit na nararanasan ng Iran mula sa mga nakaraang pag-atake mula sa himpapawid. Gayunpaman, pinayuhan siya ng kanyang mga tagapayo sa militar at ni Pangalawang Pangulo J.D. Vance na pansamantalang ihinto muna ang kampanya ng pambobomba dahil sa matinding banta ng mga ganting pag-atake laban sa mga pasilidad ng enerhiya at mga planta ng pag-alis ng alat sa tubig sa rehiyon na maaring magpadapa sa buong lugar. Kasabay nito, pumasok din sa usapin ng matinding pagtatalo sa Capitol Hill nang humingi ang White House ng 77 bilyong karagdagang pondong pangkagipitan, kung saan 78 bilyon ang nakalaan para sa Pentagon. Kailangan ng napakalaking pondong ito upang subukang punan ang mga naubos na munisyon at palakasin ang depensa ng mga himpilan sa rehiyon. Noong Hulyo 22, 2026, mariing tinanong ni Senador John Ossoff sina kalihim ng tanggulang pambansa Pete Hegseth at tagapangulo ng pinagsamang lupon ng mga hepe ng Sandatahang Lakas Dan Cain sa isang pagdinig ng Senado.
Binatikos ng senador ang mga opisyal matapos ideklara ng Pentagon noong ikalawang linggo ng digmaan na ganap ng nawasak at naparalisa ang militar ng Iran, bagamat patuloy pa rin ang mga tumpak at nakamamatay na pag-atake ng misil ng Iran at Houthi sa mga sumunod na araw. Ipinakikita ng kabuuang sitwasyon ang mas malawak na estratehiya ng Iran na tinatawag na paunang depensa at pagkakaisa ng mga larangan sa pamamagitan ng kanilang tinaguriang aksis ng paglaban. Ginagamit ng Tehran ang Houthi sa Yaman, Hezbollah at iba pang pangkat na kumikilos bilang kinatawan, bilang pangunahing kasangkapan sa pakikipaglaban upang hindi direktang maubos ang sarili nitong puwersa habang iginigipit ang Estados Unidos at mga kaalyado nito. Sa pamamagitan ng pakikidigmang ipinagkatiwala sa mga kaalyadong pangkat, binibigyan ng Iran ang mga ito ng kalayaang magpasya sa operasyon habang itinutuon sila sa iisang layunin na magpataw ng matinding pampolitika at pang-ekonomiyang gastos sa Washington at sa mga estadong Arabong nasa Golpo. Kapag inatake ang Iran sa sarili nitong teritoryo, nagpapatupad ito ng pahalang na pagpapalawak ng labanan kung saan nagbubukas ang ugnayan ng mga kaalyado nito ng mga bagong prente sa Dagat na Pula at Golpo ng Persia. Ayon sa mga eksperto sa Defense Priorities at CSIS, mabilis na nakabawi at nakapag-angkop ang militar ng Iran matapos ang mga unang linggo ng mga pag-atake mula sa himpapawid. Gumagamit na sila ngayon ng mas makabagong mga balistikong misil at maayos na nakikipag-ugnayan sa Houthi upang magbukas ng bagong prente sa Dagat na Pula na nagpahirap sa depensa ng Estados Unidos. Nagbabala ang tagapagsalita ng militar ng Iran na si Mohammad Akraminia na ang kasalukuyang sitwasyon ay nakasalalay sa mga susunod na hakbang ng Washington. Aniya, kung magpapatuloy ang Estados Unidos sa pakikipagtulungan sa Israel sa mga pag-atake, lalong lalawak ang geograpikal na saklaw ng digmaan at walang pasilidad sa rehiyon ang magiging ligtas. Ang kasalukuyang pansamantalang paghinto sa mga pag-atake ng Estados Unidos ay hindi nangangahulugan ng permanenteng kapayapaan sa gitnang silangan, kundi isang panandali ang muling pagsasaayos ng taktika. Parehong ginagamit ng magkabilang panig ang pagkakataong ito upang muling suriin ang kanilang mga estratehiya at mag-ipon ng lakas. Sa ilalim ng unang senaryo o eskalasyon, kung magpapatuloy ang Houthi sa pag-atake sa mga barkong pangkalakalan at mga pagawaan ng pagdadalisay ng langis sa Saudi Arabia, maaaring mapilitan ng Estados Unidos at Israel na muling maglunsad ng malawak at mas matinding kampanya ng pambobomba. Ang ganitong kaganapan ay magdudulot ng regional na digmaang ubusan na maaaring magpataas sa presyo ng langis sa 100 hanggang 120 bawat bariles. Sa ilalim naman ng ikalawang senaryo o diplomatikong kompromiso, ang kawalan ng sapat na mga misilang panangga ng Estados Unidos at ang matinding banta sa pandaigdigang supply ng langis ay maaaring magtulak sa Washington at Riyadh na magbigay ng ilang luwag. Sa pamamagitan ng Oman o Qatar, maaaring magkaroon ng pansamantalang tigil putukan at pagluluwag ng mga parusa kapalit ng paghinto ng pagharang sa Dagat na Pula. Ipinakikita ng mga posibleng direksyong ito ng krisis na mananatiling hindi tiyak ang hinaharap ng rehiyon at nakasalalay sa kakayahan ng Estados Unidos na palitan ang naubos nitong imbakan ng mga misilang panangga at sa mga pampulitikang kalkulasyon ng Tehran. Ang anumang pagkakamali sa kalkulasyon ng alinmang panig ay maaaring magpasimula ng mas malaking gulo. Ang krisis sa gitnang silangan ngayong Hulyo 2026 ay nagbibigay ng tatlong makahalagang aral tungkol sa kalikasan ng modernong digmaan. Una, napatunayan ng Houthi sa Yemen na ang isang pangkat na aktual na namamahala at may 350,000 mandirigma ay kayang puminsala sa pandaigdigang kalakalan sa Dagat na Pula gamit ang mga murang drone at misilang hypersonico labat sa mga mamahaling sistema ng depensa sa himpapawid. Pangalawa, ang pressure sa panustos at pananalapi na kinakaharap ng Estados Unidos dahil sa di pantay na gastos at pagkaubos ng munisyon sa Ukraine at gitnang silangan ay nagpapatunay na may matinding limitasyon ang pangingibabaw sa himpapawid. Hindi sapat ang makabagong lakas panghimpapawid upang mabilis na matapos ang isang digmaan laban sa kalabang, handang magpatupad ng mahabang digmaang ubusan. Pangatlo, ipinakikita ng mabilis na pag-angkop ng Iran at ng mga kaalyado nito na ang mga lokal na sigalot ay mabilis na nagiging pandaigdigang krisis na may sunod-sunod na epekto. Ang hidwang ito ay hindi lamang nagaganap sa larangan ng digmaan kundi direktang nagpapabago rin sa ekonomiya, presyo ng mga bilihin at seguridad ng bawat bansa sa mundo.
Ang mga kaganapan sa gitnang silangan ay isang seryosong paalala na sa ating modernong panahon, walang bansang nakahiwalay sa epekto ng geopolitical na krisis. Ang bawat paggalaw ng mga misil sa dagat na pula ay may katapat na pagbabago sa presyo ng petrolyo at pamasahe sa mga kalsada ng Pilipinas. Mananatiling mahalaga para sa ating mga Pilipino ang patuloy na pagsubaybay sa mga kaganapang ito, hindi lamang bilang mga mambabasa ng balita, kundi bilang isang bansang may libu-libong mamamayan na nakatira at nagtatrabaho sa mismong gitna ng krisis.